Ang ganda naman dito sa Pilipinas. Malinis, katamtaman ng lamig, at napakadaming paru-paro na nakapalibot sa akin. Ayoko nang umalis, dito na lang ako. At sa isang iglap, narinig na ni Eleanor ang boses ng flight attendant. Please unbuckle your seatbelt. We are now in the Philippines. Thank you for flying with us. Talagang inaasam nang makita ni Eleanor ang Pilipinas. Hindi na siya makapaghintay kaya dali-dali niyang kinuha ang kanyang mga bagahe at hinanap ang kanyang Lola Basyo sa siksikan na lugar na puno ng masasayang muka. May nakita siyang matandang lalaki na nakasuot ng magarbong damit at nakakopya pa. Siguro ito si Lolo Basyo. Kamukha niya ang nasa picture na dala ko. Noong nilipatan niya ito, merong sumigaw ng kanyang pangalan, napakatanda ng boses. Elena! Si Lolo Basyo mo to! Alika na at malayo pa ang ating lalakbayin. Hindi na lang pinansin ni Eleanor ang uugod-ugod na matanda dahil alam niya na maganda ang makikita niya paglabas ng paliparan. Guyod-guyod ang kanyang maleta, sinalubong siya ng napakainit na usok galing sa tambucho ng mga sasakyan at mga namamalibos na bata sa kalsada. Napatigil siyang maglakad at nalungkot sa kanyang nakita. Elena! Bilis-bilisan mo naman! Noong malapit na sila sa kanilang sasakyan na jeepney, nandatnan nila ang dalawang lalaki sa upuan ng jeep. O Elena, ito ang iyong Tio Berting at ang kanyang anak na si Pedro. Magandang umaga, Elena. Ibigay mo na sa akin ang iyong mga bagahe. Ito na ang sasakyan? No aircon? At Eleanor ang pangalan ko. Maggagabihan na noong nakarating sila sa bayan ng San Matias. Sinalubong nila sila ni Tia Belen, ang asawa ni Tio Berting. Ngunit dahil sa kanyang inis, tinanong na lang niya kung saan ang kanyang kwarto. Doon sa harap ng kusina. Noong pagpasok niya sa kanyang kwarto, isang malaking bintana at isang aparador ang kanyang nakita. Nasaan ang aking kama? Pasensya na, walang kutsyon. Banig lamang kasi ang gamit naming sapin dito. Lumabas na lang si Eleanor upang mailabas ang kanyang galit, pero noong tumingin siya sa bintana, mga bata na naglalaro sa kalsada, mga tinderong sumisigaw ng kani-kanilang paninda at mga taong nagmamadaling umuwi para makapiling ang kanilang mga pamilya, ang kanyang nakita. Lalo itong nainis. Halika na, Elena. Maghapunan na tayo. Ano yan? Subukan mo, adobong balot yan. Nanghina si Eleanor noong sinabi niya iyon. Dali-dali siyang pumunta sa kwarto at tinawagan ang kanyang nanay. Ma, bakit ganito dito? I don't have any bed, no aircon, and there's so many people. Honey, it's only 5 a.m. here. 2 linggo lang naman ang napag-usapan natin. I love you. Noong narinig ni Lolo Basyo ang sinabi ni Eleanor, binuksan niya ang pinto. Matulog ka na. Kailangan mo na maraming lakas para sa pagsubok ng bukas. Napaisip si Eleanor sa sinabi ng kanyang lolo. Habang siya ay nakahiga, madaming mga tanong ang naiisip niya tungkol sa sinabi ni Lolo Basyo. Ano kayang ibig sabihin ni Lolo? Bakit kailangan ko ng lakas para bukas? At nakatulog na ito sa kakaisip ng posibleng sagot sa sinabi ni Lolo Basyo. Dumating na ang umaga at nagising na si Eleanor. Wala siyang natdatnan ni isang tao sa loob ng bahay. Nakarinig na lamang siya ng mga pamilyar na boses na galing sa labas. Ano naman ang kanilang ginagawa? Bakit sila nakapalibot sa tinderong yon? Nakita niya si Lolo Basyo sa grupo ng mga taong kaya siya ay lumipat. Wala bang breakfast? Cereals? Oatmeal? Natawa ang kanyang lolo at kumuha ng toho sa tendero na si Mang Juan. Subukan mo ito. Mas masarap pa itong taho kaysa sa mga cereal at oatmeal na sinasabi mo.
Tinikman nito ni Eleanor, ngunit hindi niya nagustuhan. Natawa na lamang si Lolo sa ipinakitang mukha ni Eleanor. Ano? Handa ka na bang makita ang kagandahan ng San Matias? Mataas na ang araw noong nakarating sila sa bukid. Binigyan ni Lolo Basyo si Eleanor ng palay. Itanim mo ito sa palayan. At sinubukan ni Elena na itinanim ito. Matapos ang ilang pagsubok, siya'y napaupo sa palayan. Masaya ba, Elena? Eleanor, ang pangalan ko! Oras ng tanghalian at nakita ni Elena ang kanilang hapunan na nakalatay sa dahon ng saging. Punong-puno ito ng iba't ibang pagkaing Pinoy. Nung natikman ito ni Eleanor, hindi niya may tagong talagang nasasarapan siya. Napansin na lang niya na nagsisiyalisa na ang mga tao at naghahanda ng kanilang mga higaan. Anong ginagawa nila? Matutulog ba sila? Tradisyon na ng mga Pilipino na matulog pagkatapos kumain ng tanghalian. Matulog ka muna, apo. At mamaya, mararanasan mo kung paano maglaro ang isang batang Pinoy. Nakatulog na naman si Eleanor sa kakaisip tungkol sa sinabi ni Lolo Basyo. Dumating na ang hapon noong nakabalik na sila sa kanilang tirahan. Napatingin si Eleanor sa mga batang naglalaro sa kalsada. Pedro! Isali ninyo si Elena sa lolo ninyo! Elena, halika na! Ito si Elena. Eleanor ang pangalan ko! Elena, Eleanor, parehas lang yon. Pinasosyal mo lang. Tinuro ni Pedro kung paano laruin ang patintero. Noong una, nag-aalangan pang maglaro si Eleanor dahil ayaw niyang madumihan. Pero noong nasiyahan na siya, ayaw na niyang tumigil sa kakalaro. Kinagabihan, tinawag sila ni Tia Belen upang kumain. Nakahanda na ang kanilang pagkain sa hapagkainan at may palanggana ng tubig kung saan sila maghuhugas. Mukhang nasiyahan ka sa ginawa niyo ngayon, Elena. Habang naghuhugas ng kamay si Eleanor, napangiti siya. Opo, Eleanor po pala ang pangalan ko. Hindi makatulog si Eleanor dahil hindi mawala sa kanyang isipan ang ginawa niya para sa araw na yon. Talagang napapangiti siya sa tuwing naalala niya ang paglalaro ng patintero, ang pagkain nila sa bukiran at ang taho. Hindi niya lang ipinapakita pero nasarapan talaga siya. Pati na ang pagtanim ng palay. Kahit siya ay napagod, nasihan siya sa sikat ng araw na bumalot sa kanya. Hindi niya namamalayan na unti-unti siyang nagiging Pilipino. Napatigil siya sa pag-isip. Pilipino nga ako. Kahit nakatira ako sa ibang bansa, Pilipino ang aking dugo. Hindi mawawala yun sa akin. At talagang nakikita ko ito kaninang umaga. Nagising si Eleanor nang narinig niya ang tilaok ng manok. Dali-dali siyang lumabas ng kanyang kwarto at umupo sa hapagkainan para almusal. Magandang umaga, Elena. Ay, Eleanor pala. Eto, naghanda ako ng tuyo at itlog. Kumain ka na. Magandang umaga din po, Tia Belen. Mukhang masarap po yan. Siya nga pa pala, Elena na lang po ang tinatawag mo sa akin. Laking gulat na lang noong narinig ni Tia Belen ang sinabi ni Eleanor. Ngiti na lang ang kanyang sagot sa sinabi ni Eleanor. Lumabas na si Elena para makipaglaro kay Pedro. Eleanor, iba naman ang laruin natin ngayon. Tumbang preso. Mukhang masaya yan. Elena na lang ang itawag niyo sa akin.
Nagulat si Pedro noong narinig niya si Eleanor noong sinabi ito. Tinuloy nila ang kanilang laro hanggang hapon. Dumating ang takip silim at tinawag na nila na ni Lolo Basyo si Eleanor. Eleanor, di ba Merkules na ngayon? Tumawag ang iyong nanay. Sabi niya, kailangan mo daw umuwi sa Biyernes. May mahalagang bagay kayong ayusin sa Canada. Uuwi? Sa Biyernes? Pero ayoko pa po. Ngayon lang po talaga ako natuwa sa lugar ninyo. Maraming lugar pa po ang akong kailangan makita. Tsaka, Elena po ang pangalan ko. Dumating na ang Biyernes. Napakalungkot ng mga tao sa kanilang tahanan. Apo, huwag mo kaming kakalimutan. Alam ko na maikling panahon lamang ang pananatili mo rito. Pero sana, nasiyahan ka sa mga nakita mo. Lolo Basyo, pasensya na po nung nasungit po ako. Kahit kaunti lang po ang aking ginagawa dito. Masayang-masaya po ako at napunta ako dito sa Pilipinas. Marami pang mga bagay na meron dito na wala sa Canada. Talagang maipagmamalaki ko po ng Pilipinas ang totoong bayan ko. Elena rin po pala ang pangalan ko. Mag-ingat ka, anak. Paalam. Sa susunod po na pumunta ako dito, pumunta po tayo sa mga lugar na talagang ipinagmamalaki ng Pilipinas. At nagbigay na si Elena ng huling kaway niya sa mag-anak bago pumunta sa loob ng paliparan. Mag-iingat ka, Elena. Mag-iingat po si Elena, Lolo Basyo. At tumalikod na paalis ng bayan niyang Pilipinas.